What's up mga virgin at welcome back sa ating channel. Ako nga pala ang top 1 gamer ng Pinas, Atomikay. At dahil hindi na tayo nag-gaming, hindi ko alam kung allowed pa natin tawagin ang sarili natin top 1 gamer ng Pinas. Andito na guys ako sa point na wala na ako maisip na content para sa channel natin. Pero itong content na gagawin natin ay matagal ko na talagang gustong gawin, kung saan magbabasa tayo ng mga comic book o manga series at babasahin natin ito in a very dramatic way at puputulin natin ito bite by bite kung para mas parang kasi laki lang ng kopya ganun, para mas maintindihan nyo yung mga main parts nito mga comic book o mga manga series na to. By the way, edited yung mga ibang comic books natin dito, kung i-edit natin yung mga bubbles, yung mga chat heads o yung mga text doon para man lang hindi tayo makopyright at hindi natin ilalagay lahat ng mga panels at mga pages sa ating video. Okay, matagal ko nang gustong gawin to, pero sisimulan natin itong series na to sa Deadpool Kills the Marvel Universe. Gustong gusto ko tong i-share sa inyo guys, napakaangas ng book na to. Fair warning, this is not, I don't know if this is a canon o non-canon kasi nagkita yung canon Deadpool at non-canon Deadpool. Pero gusto ko lang malaman nyo na napakadaming universe, maraming variants ng Deadpool. And ito, isa sa mga pinakamaangas na variant ni Deadpool. Sa universe na to, meron silang isang bagay na ginawa ang Avengers at ang X-Men ay kung saan pag-aaralin o pag-aaralan ang ating mga villains o mga nauhuling characters para mas maintindihan nila ang mga pinagdadaanan ng mga villains o ng mga characters na to. At walang ibang lugar kung saan pwede sila mas maintindihan kundi ang Ravencroft aside. Nagsimula ang storya natin kung saan ang X-Men ay dineliver si Wade Wilson sa isang institution kung saan mas iniintindi at mas pinag-aaralan ang mga nahuhuli nilang characters, mga gusto nilang matulungan na characters. Nagmamakaawa si Deadpool na hindi maganda mga ganitong klaseng lugar para sa kanya, pero naisip ni Professor X ito ang best option para mas maintindihan si Wade Wilson o si Deadpool. At iniwan nila si Deadpool kay Dr. Brighton o Britton, I don't know, I can't actually understand what his name is. Basta Brighton, basta this guy with glasses. As you can see, kasi si Deadpool merong tatlong voices o dalawang voices sa ulo niya. Actually tatlo, yung normal voice niya, yung yellow voice na kung saan mahilig sa mga jokes, at yung white voice kung saan napaka seryoso. Normal na doctor if i-fix to kay Deadpool, pero hindi to para kay Mr. Brighton. Basta that guy. Maybe may ibang universe na kung saan actually na-solve tong problem ni Deadpool regarding these two voices sa ulo niya. 3 voices sa ulo niya. Pero ang problema kasi sa universe na to, si Dr. Brighton ay hindi si Dr. Brighton. Etong taon to ay villain pala. Ang pangalan ng villain na to, little villain na to, ay si Psycho Man. Sumigaw si Deadpool sa sakit ng ginagawa sa kanya Mr. Brighton. Sumigaw ang funny voice, sumigaw ang serious voice, pero bigla nang na-realize hindi si Wade ang pinapatay niya, kundi sila. Si Psycho Man, ang plano niya ay gamitin si Deadpool like yung mga ibang villains na nasa facility to. Gamitin tong mga taong to. Gamitin sila lahat under his command. Pero mukhang hindi gagana ang plano ni Psycho Man dahil after mawala ang dalawang boses sa ulo ni Deadpool, may bagong boses na nagpakilala. At itong boses na to ay Red Box voice. At ang sabi niya, "Hello Wade." Tumayo bigla si Deadpool, tinanggal niya yung mga restraints sa katawan niya. Then kinapitan niya si Psycho Man, tinanggal niya si Psycho Man sa robotic na katawan niya. At hinampas-hampas niya tong maliit na taong to sa lamesa. Good. Sabi ng Red Box, "You know who I am. You've been waiting for me. You killed one of them to finish the job." Deadpool walks through the facility and binuhusan niya ng gasolina ang buong facility bago niya sindihan ang facility. And he walks away as he burns the entire building to the ground. Habang naglalakad siya papalayo, sabi ni Deadpool, "Saan nagpunta yung dalawang box? Yung dilaw at white?" At sabi ng Red Box, "Don't worry about that." Then next, nagpunta siya sa Baxter's building. Di natin actually alam kung bakit siya nagpunta doon, pero meron siyang kailangan. Meron siyang tool na kailangan. Pero una, nakita natin si Reed Richards. Talagang nasira ang kanyang elasticity, ang kanyang stretchy powers talagang nasira, allowing him to die as he melted sa kamay ni Invisible Woman. Then pinugutan niya, oh my, si Human Torch. Kitang-kita to ng Invisible Woman dahil dito, nakita siya ni Deadpool, dalatasikan siya ng dugo, lalalapitan siya ni Deadpool. Bigla niyang nilagyan ng invisible force field ang utak ni Deadpool para sumabog ang ulo ni Deadpool. Pero may problema.
si Deadpool to. Binalik niya lang ang ulo niya, nag-regrow lang ulit ang ulo niya at sinaksak niya sa likod si Invincible Woman. And from there, sunod-sunod ang pagpatay niya sa mga Marvel characters na minahal natin. And eventually, nakaharap niya na ang ating friendly neighborhood na si Spider-Man. They tangle, they dance, they fight sa ere. Pero eventually, nakapitan ni Spider-Man dito si Deadpool at hinagis niya sa lupa si Deadpool. Talagang nag-smear over ang katawan ni Deadpool sa aspalto. Woo! Ang sakit nun! Sabi ni Spider-Man bago siya bumaba sa harap ni Deadpool. Maswerte ka hindi ako pumapatay at maswerte ka hindi ako katulad mo na ang dami mo nang pinatay, sabi ni Spider-Man. Pero kinulagkad lang ni Deadpool ang katawan niya patayo at sinabing, sa tingin mo hahayaan ka nilang i-break ang character mo at pumatay ka? That made Spider-Man very confused kaya kinapitan niya si Deadpool sa kanyang chest at sinabing, anong pinagsasabi mo? Ano ang sinasabi mo? Pero bago pa matapos si Spider-Man ang mga linya, tinutukan siya ni Deadpool sa baba ng baril at pinasabog ang utak sa ere ni Spider-Man. As Deadpool walk away from the crime scene, sabi ni Deadpool, who's next? At sabi nung Red Box, it doesn't matter. Kailangan nilang mamatay lahat. Actually, it matters. Sabi nung Red Box, no. You don't have to impress anyone now that you have me. Tapos sabi ni Deadpool, no. I need something big. Something bigger than Spider-Man. And there's only one thing bigger than Spider-Man in this universe. At yun ay ang Avengers. At doon na matatapos tong episode nating tong part 1. Comment down below if you like this. Comment down below kung gusto niyo pa magkaroon ng part 2 kung paano mapatay ni Deadpool ang Avengers. Something na natin na-expect na gagawin niya sa Marvel Universe. Maraming salamat sa panood. Maraming salamat sa pagtambay. At hanggang sa muli, paalam, stay virgin mga virgin. Peace! Isaw.